kukunin ko. Alam mo, lahat ng mga high school graduates, yan ang iniisip. Ano ba ang gusto kong kunin? Ano ba ang gusto kong gawin for the rest of my life? That's a very big question. So, it's okay not to know or not to be sure. Okay lang yan. Lahat tayo, hindi natin alam kung anong gusto natin. Huwag tayo magpapadikta sa magulang. Huwag tayo magpapadikta sa best friend. Tayo lang ang nakakaalam kung ano, kung saan tayo magaling. Right? And my process then was, gusto ko makatulong sa pamilya ko. Kasi hindi naman kami mayaman. Gusto ko gumawa ako ng maraming pera. Yun ang nasa isip ko noon. Ano ba yung trabaho na malaki magiging sweldo? So naisip ko maging accountant. Bobo ako sa mathematics. Gusto ko maging doktor, malaki sweldo. Ayoko ng dugo. So gusto ko maging lawyer. Oy, malaki daw kita ng lawyer. Pero mahina ako sa memorization. So ano ba ang gagawin ko, right? So I stopped thinking about what will make me money. I started to think, saan ba ako magaling? Ano ba talaga yung love ko? So nung tinanong ko yung mga tamang tanong sa sarili ko at hindi pera ang iniisip, nasagot ko yung tanong ko na mahilig ako magsulat, mahilig ako mag-declamation, parati akong gold medal, mahilig ako sa performance kasi nanay ko dating singer sa entablado. So may performer sa dugo ko. So pag pinagsama-sama mo lahat yan, ay, newscaster. At ang balita ko noon na napakalaki ng sweldo ni Loren Legarda. Malaki daw ang sweldo. Sabi ko, ay, parang okay, swak sa lahat. Malaki sweldo. Love ko yung ginagawa ko. Nagsusulat ako. Nagpa-performance ako. Nasa TV ako. And newscaster is what I decided to become. At totoo naman po, sa paglipas ng panahon, you are regarded as one of the most credible and most trustworthy in the field of... Thank you for that. But you know, I think talaga, Raymond, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. I think talagang the passion that you put into what you're doing is what will spell or determine your success. Ma'am, in 1986, ABS-CBN reopened at doon po kayo nag-join. Naging kayong executive producer, naging kayong writer, kumbaga lahat na before you reached your sabi nga stature sa ABS-CBN as a reporter and as an anchor. Ano po yung pinakamahirap nyong pinagdaanan bago nyo narating yung position nyo sa ABS-CBN? Kasi hindi ko masyadong iniinda yung hirap eh. Kasi when you love your job and alam mo na dun ka, di ba? There was a time na ako yung nagpupukpok ng sa martilyo at pako sa set ko, ako nagpipinta. Hindi naman ni-require sa akin yun. Nakikita nga ako ng mga boss ko, sabi ko, Rina, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Kasi gusto ko tama. Diba? Long hours, natutulog ako sa loob ng kotse ko, doon sa parking lot ng ABS-CBN. Kasi late na kami natapos, kailangan maaga gumising, doon na ako natutulog. So, alam mo yung gano'n na it's really true what they say, that as long as you love your job, you would never work one day in your life. And I love my job. I thought it was the best job, that ako yung taga-punit nung mga carbon paper, ako yung taga-bantay sa wire, ako yung taga-timpla ng kape. Feeling ko, best job in the world yon. And I did it very, very well. So, I think that spells, at syempre dapat may pangarap ka. Hindi yung good lang. So, syempre pag may opportunity, kapag merong absent na anchor, andun na ako kagad. Pinagdadasal ko pa nga na merong magkasakit. Naku, sorry ha. Pero sana may mag-absent. So, nagkataon at that time, merong ikinasal na wala na siya ng tuluyan, ako yung naipalit. Bakit? Kasi alam nila, willing and able ako. Yun. Ma'am, our next question came from a viewer sa Facebook. Ang tanong po niya ito, totoo po ba na si Miss Corina Sanchez is a terror boss? It is true
alam nyo, may katotohanan, pero hindi yon ang buong katotohanan. Diba? Alam mo yung terror, depende na yan sa tao. Ang mga tao ko, pinapaalis ko na ayaw pang umalis. Bakit? Siguro, iniisip ko, dahil balansyado naman yun eh. Trabaho lang yan. Kailangan matuto sila. At halos lahat ng mga dumaan sa aking mga programa ngayon ay mga timon na sa industriya. At natutuwa naman ako na halos lahat sila ay nagbibigay credit or pugay naman sa akin bilang boss na parang parte na ng kanilang biodata na. O dumaan ako kay Corina, the terror boss. Diba? And I don't take that as an offense. I take it as, well, that's what Filipinos call it, terror, but honestly, it's a badge of honor for me because I in myself know that I never go beyond the limits. And after mapagalitan ko ang isang tao dahil hindi tama ang trabaho, ako naman yung puntahan nila ng utangan. Ang daming nagkautang sa akin at pinapautang ko talaga silang lahat. Kainuman ko din sila sa gabi. So you know what I mean? Kahit na panay ang talak ko sa kanila, they don't give up on me.